Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1851, Kabanata 1860. Kabanata 1851. Si Emperador Qin Wu Dao, na nasa unang pwesto, ay nagpakita rin ng pagkagulat sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan, isang imbitasyon lamang ito. Siyempre, hindi rin niya maliitin si Qin Wu Dao, ang kanyang paboritong disipulo. Higit pa rito, ang pagganap ng kalaban sa Soul Slayer Formation ay talagang kahanga-hanga, at natalo pa niya si Qin Jianen gamit ang isang galaw lamang na nagpahirap na sa kalaban. Qin Wu Dao, ang batang ito ba ang iyong tinanggap na disipulo? Tanong ni Palace Master Tianqin kay Qin Wu Dao na may pagdududa. Nang marinig ito, si Qin Wu Dao ay ngumiti at nagsabi, hindi marunong magpakumbaba ang masamang tao, at tumawa sa akin si Palace Master Tianqin. Siya nga ang aking tinanggap na disipulo. Mukhang ang binata na iyong nagustuhan, Qin Wu Dao, ay may kakaibang bagay. Sinuri ni Palace Master Tianqin si Yehan, ngunit wala siyang nakitang kakaiba kay Yehan, isang napaka-ordinaryong binata sa huling yugto ng dakilang master. Nanalo ang Palace Lord. Yehan? Dahil balak ng Palace Lord na anyayahan ang guro, kung ang guro ay hindi available, pwede bang gawin ito ng aking disipulo para sa iyo? Tanong ni Yehan na may ngiti, dapat. Nang makita ito, isang pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Palace Master Tianqin. Mukhang medyo mapilit ang batang ito tungkol sa imbitasyong ito. Siyempre, ang imbitasyon ng Yaoqi Palace ay hindi makukuha ng sinuman kung gusto nila ito. Ang isang imbitasyon ay maaaring kumakatawan sa isang napakataas na katayuan, at ang taong maaaring imbitahan ng Yaoqi Palace ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Hehe, dahil ikaw ay disipulo ni Qin Wu Dao, syempre pwede ka. Mahinang ngumiti si Palace Master Tianqin, pagkatapos ay inilagay ang gintong imbitasyon sa kanyang kamay sa harap ng babaeng nakasuot ng puting gasa, at nagsabi, God Yin, ibigay mo ang imbitasyong ito kay Young Master Ye. Nang marinig ito, nakita kong dahan-daang tumayo si Tianyin Saintes, hawak ang imbitasyon at lumapit kay Yehan, at malumanay na nagsabi, Young Master Ye, pakisuyong. Dalaga, hindi mo na kailangan pang magpakumbaba. Tumanggaw si Yehan, kinuha ang imbitasyon, at nang ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri ng banal na dalaga na si Tianyin, bigla siyang nakaramdam ng isang electric shock. Ang kakaibang pangyayari ay nagpagtataka kay Yehan. Ngunit sa oras na ito, ang banal na dalaga na si Tianyin ay bumalik na sa kanyang dating pwesto, tahimik siya na parang isang lotus, at hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit may palaging aura sa kanya na maaaring magpakalma sa mga tao. Young Master Ye, maaari bang ang isang imbitasyon ay hindi ka masiyahan? Nakita ni Palace Master Tianqin si Yehan na nakatayo roon na tulala, na may kaunting pagkadismaya sa kanyang mukha, isang mahinang pagkadismaya ang sumilay sa mukha ni Palace Master Tianqin. Nang marinig ito, bumalik sa ulirat si Yehan at nagsabi, nagkamali ang Palace Master, paano ako magiging hindi nasisiyahan sa pagkuha ng imbitasyon mula sa Yaoqi Palace, ngunit mayroon akong tanong na gusto kong itanong sa Palace Master. Nang marinig ito, nagkaroon ng interes si Palace Master Tianqin, at ang binatang ito ay bigla siyang nagparamdam ng kakaiba, maaari mo nang sabihin. Huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, para maging tapat, mayroon akong kamag-anak na nahiwalay sa akin ng halos 1 taon. Kamakailan ko nalaman na nagsasanay siya sa Yaoqi Palace. Nagkataon bang narinig na ng Palace Master ang pangalang Yeqing sa Yaoqi Palace? Sabi ni Palace Master Tianqin, hindi ko pa narinig na maraming mga disipulo sa loob at labas ng mga palasyo ng Yaoqi Palace, kahit na mayroong taong binanggit ni Mr. Ye, maaaring hindi ko siya kilala. May kaunting pagkadismaya sa mukha ni Yehan, ngunit mabilis din itong nawala, salamat, Palace Master. Isang simpleng bagay lamang iyon. Tumayo si Palace Master Tianqin at nagsabi kay Emperor Qin Wu, ang aking katapatan ay dinala na sa Yaoqi Palace, at tiyak na hihintayin ko ang mga kaibigan ng angkan ng Qin. Kailangan kong pumunta sa angkan. Ngayon, magpapaalam na muna ako. Nang marinig ito, tumayo si Emperor Qin Wu at nakangiting nagsabi, dahil abala ang Palace Master, ang angkan ng Qin ay mananatili na rin. Elder Qin Feng, pakisuyong ihatid ang Palace Master at ang banal na dalaga.
Agad na, ang Panginoon ng Tianjin Palace ay tumingin ulit kay Qin Wudao, ang dalawa ay nagnod at inakay ang mga disipulo ng Yaoqi Palace palabas ng pangunahing bulwagan. Tiningnan ni Yehan ang figure ni Tianjin Saintes, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo nawala. Ano ang iyong tinitignan, bata? Malayo na siyang nakalayo. Lumapit si Qin Wudao kay Yehan, nakita ang pagka-ecstatic ni Yehan, na siyang unang beses niyang nakita, at agad na nakangiting nagsabi, "Ikaw bata, wala ka bang crush sa banal na dalaga ng Yaoqi Palace?" Nang marinig ito, si Yehan ay mapait na ngumiti at nagsabi, "Guro, hindi ko ibig sabihin iyon." Sabi ni Qin Wudao, "Tama lang na hindi ibig sabihin iyon. Narinig ko na ang banal na si Tianjin ay malapit ng pakasalan ng anak ng Panginoon ng Chendian, isa sa 12 bulwagan ng Sansinukob. Kahit na mayroon kang mga ideya, wala kang ganoong pagkakataon." Nang marinig ang mga salita ni Qin Wudao, medyo natulala si Yehan. Lumalabas na ang Yaoqi Palace ay pakakasalan ng banal na si Tianjin. Ang katotohanan na ang dalaga ay dumating sa angkan ng Qin upang magbigay ng mga sticker ay sapat na upang ipakita na ang kabilang panig ay nagbibigay ng malaking halaga sa angkan ng Qin. Sa daan, ano ba talaga ang iniisip mo? Gusto mo bang makilahok sa kasal sa pagitan ng Yaoqi Palace at ng 12 palasyo ng Chenkon? Tiningnan ni Qin Wudao si Yehan na may pagdududa, at automatiko niyang sinabi na dalhin ang guro upang pumunta sa mga salita ni Yehan kanina. Hindi pinansin, alam niya na si Yehan ay may sariling layunin upang gawin ito. Ikinumpara ni Yehan ang kanyang mga balikat at nagsabi, "Guro, ang sinabi ko kanina ay hindi talaga kalokohan, mayroon akong nawawalang kamag-anak, at nalaman ko na nagsasanay siya sa Yaoqi Palace. Ang imbitasyong ito ay para lamang sa akin upang makapasok sa Yaoqi Palace upang hanapin siya. Isang dahilan lamang." Ganoon pala, mukhang talagang walang silbi ka bata. Bahagyang ngumiti si Qin Wudao. Gayunpaman, tila ito ay itinadhana ng tadhana, at tila walang tadhana. Hindi alam ni Yehan na ang taong kanyang hinahanap ay nakatayo sa harap niya kanina, at ang dalawa ay nagdaan, ngunit hindi niya siya nakilala, kinilala siya, at hindi rin niya siya nakilala. Ang lahat ng ito ay maaari lamang ikinalulungkot ng mga trik ng kapalaran, ang dalawang panig ay napakalapit, ngunit wala sa kanila ang nagkilala sa isa't isa. Ang kabilang panig ay maaaring nagbago, si Yehan ay matagal nang nakalimutan, ang kabilang panig ay maaaring pareho pa rin, ngunit ang alaala sa kanya ay nawala na. Kabanata 1852. Pangatlong kapatid, nakita mo na ba ang ninuno? Sa oras na ito, sa likuran ni Yehan at Qin Wudao, si Emperador Qin Wudao ay lumapit na may ngiti at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, sina Yehan at Qin Wudao ay lumingon upang tumingin, si Qin Wudao ay mahinang ngumiti at nagsabi, "Marahil, ang matandang lalaki ay masyadong abala at pumunta lamang sa susyo upang magkita." Hehe, ang ninuno ay hindi nakakita ng anumang miyembro ng angkan sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito na ang ikatlong nakababatang kapatid ay bumalik, tinawag ka ng ninuno sa iyong pangalan, ngunit medyo naiinggit ako sa iyo. Ganito tumawa si Qin Wudi. Isang matandang lalaki lamang na malapit ng mamatay. Kung ang patriarka ay magkikita, paano naman kaya't walang pagkakataon? Sabi ni Qin Wudao na may malalim na kahulugan. Nang marinig ito, si Emperador Qin Wo ay mahinang ngumiti, paano naman kaya't guguluhin ng mga tao ang Qingxue ng ninuno? Ngayon na bumalik ka na, ikatlong kapatid, inalagaan na ako sa Janj, at ang ikatlong kapatid ay maaaring lumipat anumang oras. Nag-aalala ako sa patriarka Lao. Ang dating tirahan ay talagang nakaka-nostalgia. Pagkatapos sabihin iyon, inakay ni Qin Wudao si Yehan palabas ng bulwagan. Sa likuran nila, si Emperador Qin Wo ay patuloy na pinapanood silang umalis na may ngiti sa kanyang mukha, pumunta. Janj, ito ang dating tirahan ni Qin Wudao sa angkan ng Qin. Ito ay katabi ng Duantianya ni Qin Wat Ian, at ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pangalan. Gayunpaman, mula sa salitang Janj, makikita na si Qin Wudao ay nasa kalaliman ng kanyang puso, nag-iisip na bumalik sa angkan ng Qin dahil sa Great Chu Dynasty, ang kanyang tirahan ay tinatawag ding Janj. Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Qin, sa pamumuno ni Qin Wudao, ang dalawa ay dumating sa isang sinaunang komplikadong gusali. Ang estilo ng arkitektura dito ay kapareho ng ibang mga gusali ng angkan ng Qin, ngunit makikita na ito ay malinaw na nalinas, na nagbibigay ng sariwang pakiramdam. Katabi ng lugar na ito ay ang lugar kung saan nakatira si Qin Wat Ian. Mayroong isang malalim na lambak na mahigit 10 metro ang haba sa gitna, at isang tulay na kadena ang nag-uugnay sa dalawa.
Pagbabalik dito muli, nakita ni Yehan na si Chin Woo daw ay may kaunting emosyon sa kanyang mga mata. Ang dalawa sa kanila ay sabay na pumasok dito, marahil upang alagaan ang pang-araw-araw na buhay ni Chin Woo daw. Nang makita sina Yehan at Chin Woo daw na papalapit, ang mga taong ito ay pawang may magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay hindi alam kung gaano karaming katapatan ng mga taong ito sa kanilang mga puso. Monitor. Isang panunuya ang unti-unting lumitaw sa sulok ng bibig ni Chin Woo daw. Mukhang ang ilang mga tao ay hindi mapigilan na kumilos bago ang kanyang mga aksyon dito. Guro, natatakot ako na ang Weasel ay hindi mapakali at mabait kapag binabati nito ang manok ng bagong taon. Tiningnan ni Yehan ang mga tao ng angkan ng Chin sa paligid niya at walang pakialam na nagsabi. Okay lang, sa sandaling mawala ang pagpipigil ng isang tao, marahil oras na para ipakita niya ang kanyang mga paa. Sabi ni Chin Woo daw na may kaunting lamig sa sulok ng kanyang bibig. Nang marinig ito, si Yehan ay hindi na nagsalita. Sa katalinuhan ni Chin Woo daw, hindi mahirap harapin ang mga maliliit na karakter na ito. Gayunpaman, mayroon ng oras ngayon, handa na si Yehan na sabihin sa kabilang panig ang tungkol sa pag-iral ng mundo ng Xuanman, at ngayon na nakilala na niya si Chin Woo daw, syempre gusto ni Yehan na makilala niya sina Leng Xingmo at Mo Feiwo, upang maiwasan ang dalawa sa kanila na mag-alala. Hindi nagtagal, ang dalawa ay dumating sa isang tahimik na looban. Sa ilalim ng clairvoyance ni Yehan, walang mga tao ng angkan ng Chin sa paligid. 500 taon na ang lumipas, at wala pang nagbago dito. Tumingin-tingin si Chin Woo daw at may emosyong nagsabi. Guro, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Dadalhin kita sa isang lugar. Sa katunayan, bukod sa akin, sina Kuya Leng at Feiwo ay dumating din sa Tianshu region. Ngumiti si Yehan kay Chin Woo daw. Nang marinig ito, si Chin Woo daw ay nagulat, nasa dito rin sina Xingmo at Feiwo, nasaan sila ngayon? Nasa dito mismo. Misteryosong ngumiti si Yehan. Agad, kumaway siya ng kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, ang dalawa sa kanila ay nawala sa looban, at sa wakas ay lumitaw sa mundo ng Xuanman. Sa kawalan ng mundo ng Xuanman, tiningnan ni Chin Woo daw ang kakaibang espasyong ito na biglang lumitaw, at medyo natulala siya sa kanyang isipan. Lumingon siya upang tumingin kay Yehan, maaari bang ito ay isang maliit na mundo? Tumango si Yehan na may ngiti, at pagkatapos ay sinabi ang pinagmula ng mundo ng Xuanman at ang estela ng kapalaran. Nang marinig na natapos na magsalita si Yehan, ang mga mata ni Chin Woo daw ay napuno ng pagkamangha. Ang pagkakataon mo bata ay labag sa kalangitan, ang mahiwagang mundo ng isang malakas na tao tulad ng Immortal Ice Queen ay nahulog sa iyong mga kamay. Sinasabi na siya ay umaasa sa kayamanang ito noon, ngunit pinatay niya ang maraming nakakatakot na makapangyarihang tao ng demon race. Bukod dito, mayroong talagang nakatago dito ang Good Fortune Heavenly Monument ng Good Fortune Heavenly Emperor. Gamit ang ganitong uri ng pagkakataon, ang anumang malakas na tao sa ilalim ng Heavenly Emperor ay matutokso. Kahit na ang Emperor of Heaven ay magugustuhan ito. Guro, naunawaan ko ang kapangyarihan ng kapalaran sa proseso ng pagsira ng mga kaluluwa. Ngumiti si Yehan. Ngayon na naunawaan na niya ang kapangyarihan ng kapalaran, handa na si Yehan na simulan ang pagbabago ng mga talento ng mga disipulo ng Tianlong. Upang mabago, sa oras na iyon, ang mga taong ito sa ilalim ng kanyang utos ay magiging isang grupo ng mga nakakatakot na henyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga kilay ni Chin Woo daw ay nag-concentrate, at ang kanyang paghinga ay naging medyo masikip kaagad. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng kapalaran. Noon, mayroong 4 na pangunahing disipulo sa ilalim ng trono ng emperador ng kapalaran. Hindi sila nangunguna, ngunit ang huling estado ng 4 na taong ito ay umabot na sa punto ng pagiging higit at banal. At ang dahilan para sa lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng kapalaran, na isang lubhang mahiwagang kapangyarihan. Kung ito man ay pag-atake o pagbabago ng mga talento ng iba, ito ay lubhang abnormal. Maaaring sabihin na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay para sa buong lahi ng tao. Ang mga salita ay lubhang mahalaga. Ngunit ngayon, naunawaan na ni Yehan ang ganitong uri ng kapangyarihan, kung ano ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang maging mas malinaw si Chin Woo daw. Kabanata 1853. Pagkatapos, isang mahabang hininga ang dahan-daang lumabas sa bibig ni Chin Woo daw, at seryosong sinabi niya, kaya, nang makita mo ulit ang ninuno, hindi mo ipinakita ang kapangyarihan ng kapalaran, ngunit, sa ganitong paraan ayos lang iyon, magtago ng kaunti pang sikreto sa mga tagalabas, at magiging mas ligtas ka, bata.
Guro, ano sa tingin mo ang mangyayari kung ang mga talento ng mga nasa ilalim ko ay mababago lahat? Masayang tanong ni Yehan. Hindi ko mahulaan iyon gamit ang ganitong uri ng kapangyarihan na maaaring magbago sa talento ng ibang tao, marahil, mula sa iyong mga kamay, maglalikha ka ng isang higit na lahi na nakatayo sa itaas ng anumang lahi sa hinaharap. Malalim na bamantong hininga si Chin Wu daw. Inaasam ko talaga ang ganitong araw. Ngumisi si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Chin Wu daw at sinabi, Guro, narinig ko na nawala na ang iyong talento, kaya ba muling may tayo ng aking kapangyarihan ng kapalaran ang iyong katawang tawista. Nang marinig ito, umiling si Chin Wu daw at nakangiting sinabi. Umaasa rin akong maging bahagi ng liwanag ng iyong bata, ngunit hindi ko alam ang marami tungkol sa kapangyarihan ng kapalaran. Ikaw lamang ang maaaring dahan-daang tuklasin sa iyong sarili. Ang kapangyarihan ng kapalaran ay isang napakagandang kapangyarihan. Ang emperador ng langit ng kapalaran lamang ang nakakaalam ng pinakamahusay tungkol sa buong mundo. Pumunta na tayo at makipagkita kina Fei Wo at sa batang si Xingmo. Nagsasanay sa mundong ito ng Xuanman, ang kanilang lakas ay lubos na napabuti. Tumanggaw si Yehan, at inakay si Chin Wu daw palayo sa kawalan, at isang sandali ay dumating sa harap ng bahay ng kawayan, kung saan nagsasanay sina Leng Xingmo at Mo Feiwo. Sa oras na ito, sa labas ng bahay ng kawayan, si Mo Feiwo ay sumandal sa kanyang baba gamit ang isang kamay, at nababagot na naghahadges ng mga bato sa malalim na pool. Marahil ay nadama ang tunog ng paglagos sa kawalan, tumangala si Mo Feiwo, at bigla, isang saya ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Sina Yehan at Chin Wu daw ay lumapag, at ang dalaga ay agad na tumingin kay Yehan na sumugod at hinawakan ang kanyang kamay. Kuya Ye, sa wakas ay dumating ka upang makita ako pagkatapos ng napakatagal na panahon, nababagot na ako dito. Ikaw na babae, nasa tuktok ka pa rin ng konsentrasyon pagkatapos ng napakatagal na panahon. Isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mukha ni Yehan, tulad ng kanyang kuya. Nang makita ito, si Mo Feiwo ay umuurong ang kanyang leeg, at nalulungkot na nagsabi, gusto ko ring umakyat pero, ang tuktok ng kaharian ng konsentrasyon ay tila ang aking hangganan. Nang marinig ito, si Chin Wu daw ay nakangiting nagsabi, ikaw na babae ay nakikita lamang ang batang ito, kaya bakit hindi mo nakikita ang isang taong nabubuhay na tulad ko na nakatayo dito? Nang makita ito, si Mo Feiwo ay nagdila, agad na umikot ang kanyang mga mata, at sinabi, Ginoo, hindi ka kailanman nakalimutan ni Feiwo, ngunit sina Kuya Leng at ako ay palaging nag-uusap tungkol sa iyo. Isang taong tiyak, tila maraming pinag-uusapan si Kuya Ye tungkol sa kanya. Sa oras na ito, sa bahay ng kawayan, isang malamig na mukha ng malamig na mga mata ng bituin ay lumabas, at nang makita niya ulit si Chin Wu daw, isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. May isang tame time na ngiti, sinabi niya, Guro, palagi kang umaalis, ngunit pinaghihintay mo ang iyong mga disipulo ng napakatagal. Hindi ito buhay at kamatayan. Bakit ka may napakaraming emosyon? Tiningnan ni Chin Wu daw si Leng Xingmo at ngumiti, oo, nasa tuktok na ito ng huling yugto ng maliit na karangalan, mas mahusay kaysa sa babaeng ito. Nang marinig ito, ang mukha ni Mo Feiwo ay biglang nalungkot muli. Siya ay talagang masigasig na nagsasanay, ngunit ang tuktok ng huling yugto ng kaharian ng konsentrasyon ay tila isang hadlang na hindi niya madaig. Gaano man kahirap ang kanyang pagsisikap, hindi siya makakapasok sa kaharian ng maliit na karangalan. Gayunpaman, gamit ang potensyal ng babaeng ito, kung ang kanyang talento ay hindi magbabago, hihinto lamang siya sa kaharian ng isang maliit na karangalan sa buhay na ito. Pagpapatuloy ni Chin Wu daw. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mukha ni Mo Feiwo ay biglang dumilim. Sa katunayan, kung maaari siyang magsanay hanggang sa tuktok ng huling yugto ng estado ng konsentrasyon, kung babalik siya sa Great Desert City o kahit sa Great Chu Dynasty gamit ang estadong ito, tiyak na igagalang siya ng iba. Gayunpaman, si Mo Feiwo ayaw huminto doon, gusto niyang maging mas malakas, upang matulungan niya si Yehan kapag nahaharap siya sa panganib sa susunod na pagkakataon. Nang makita ang nalulungkot na ekspresyon sa mukha ng dalaga, tinapik ni Yehan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, sige, huwag kang malungkot, hahayaan kitang huminto sa posisyon ng maliit na marangal, sumama ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, si Yehan ay pumasok na sa bahay ng kawayan, ang mga mata ni Mo Feiwo ay kumislap ng kagalakan, at sumunod siya kay Yehan. Sa kama sa kubo ng kawayan, si Mo Feiwo ay nakaupo na nakatapak, habang si Yehan ay nakatayo sa harap niya sa sandaling ito, ang mga alon ng mahiwagang kapangyarihan ay kumalat mula sa kanyang katawan at nagtipon sa palad ng kanyang kamay. Kinokontrol ang kapangyarihang ito, direktang tinakpan ito ni Yehan patungo sa isipan ni Mo Feiwo.
Sa isang sandali, naramdaman lamang ni Mo Feiwo ang isang nakakatakot na kaguluhan sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Mo Feiwo ang isang mahinahong puwersa sa kanyang isipan na tahimik na binabago siya. Ang ganitong uri ng pagbabago ay mahiwaga, ito ay parang ang pagpapabuti ng isang baliw na tanga at pagiging mas matalino kaysa dati. Ang pagbabago ng talento ng isang tao ay hindi talaga ang pagbabago ng istruktura ng katawan ng isang tao, ngunit ang paggamit ng kapangyarihan ng kalikasan upang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ang mas malakas na kapalaran, mas malaki ang tagumpay. Siyempre, ang banayad na mga pagbabago ay kailangan din. Mahalaga, tulad ng kakayahan sa pag-unawa ng mga nagsasanay, pagkatapos mabago ng kapangyarihan ng kalikasan, ang kanilang kakayahan sa pag-unawa ay madalas na lubos na mapapabuti. Kung talagang gagamitin mo ang agham upang ipaliwanag ito, ito ay katumbas ng pag-unlad ng utak. Ang IQ ay batay sa isang 200-point scale, 70 puntos para sa mga ordinaryong tao ay nasa normal na hanay, 120 puntos ay kabilang sa mga matatalinong tao, at higit sa 140 puntos ay maaaring tawaging mga henyo. Ngunit ngayon, ginagamit ni Yehan ang kapangyarihan ng kapalaran upang baguhin ang kapalaran ng isang tao at ang pag-unlad ng kanyang utak. Kahit na ang isang ordinaryong tao na may IQ na 70 ay maaaring maging isang henyo na 140 pataas. Unti-unti, habang lumipas ang isang oras, ang liwanag ng kapalaran sa itaas ng ulo ni Mo Feiwo ay naging mas malakas at maliwanag, at ang kanyang talento ay lubos na nabago sa maikling oras na ito. Sa sandaling ito, si Mo Feiwo ay biglang may malinaw na pag-unawa. Maraming mga bagay na hindi niya maintindihan noon ay biglang naging malinaw. Ang pagbabagong ito ay biglang nagpahinga sa kanyang kaharian mula sa tuktok ng huling yugto ng konsentrasyon hanggang sa unang yugto ng maliit na marangal na estado. Sa kubo ng kawayan, si Yehan ay dahan-daang lumabas dito. Sa loob ng isang oras, sa ilalim ng pagbabago ng kapangyarihan ng kalikasan, ang talento ni Mo Feiwo ay lubos na nabago. Ngayon, nasa proseso pa siya ng bagong pag-unawa, marahil kapag nagising siya sa susunod na pagkakataon, nasa gitnang yugto na ng maliit na zone. Para sa isang nagsasanay na magkaroon ng ganoong malaking pagbabago sa loob ng isang oras, ito ay isang magandang kapalaran. Ang kakilakilabot ng kapangyarihan ng kapalaran ay lubos na naipakita ng baguhin ang talento ni Mo Feiwo. Kabanata 1854. Nang makita ni Qin Wudao at Leng Xingmo na nag-uusap sa tabi ng lawa si Yehan na lumalabas sa bahay ng kawayan, tiningnan nila si Yehan. Nakangiting sinabi ni Qin Wudao, "Kumusta na? Nabago na ba ang talento ng babaeng iyon?" Nang marinig ito, tumango si Yehan na may ngiti. Sa sandaling ito, hindi na niya mapigil ang baguhin ang mga talento ng lahat sa Tianlong. Nalaman na ni Leng Xingmo kay Qin Wudao na si Yehan ay may kapangyarihan ng kapalaran, at alam pa niya ang kakilakilabot ng kapangyarihang ito. Pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Yehan, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang malamig na mga mata, at sinabi, "Nakababatang kapatid na si Ye, nagtagumpay ka ba talaga?" Siyempre, ngumiti si Yehan. "Kuya, pakisabi sa lahat sa Tianlong na ngayon, bibigyan ko sila ng isang malaking kapalaran." Nang marinig ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Leng Xingmo. Maiisip niya, anong klaseng eksena ang mangyayari kung ang mga talento ng lahat sa Tianlong ay mababago at sila ay maging mga nangungunang henyo. Walang makapaghuhula, ngunit ang kinabukasan ng puwersang ito ay tiyak na magiging nakakagulat. Agad, si Leng Xingmo ay hindi nagsalita, lumingon at umalis sa kawalan. Mayroong mahigit 200 tao na nagsasanay sa mundo ng Xuanman, at naroon din sina He Lianwaki at Ren Zhongshan. Ang kanilang mga talento ay nasa larangan ng Yaoguang. Si Xiaofang ay maaaring ituring na isang batang henyo, ngunit kung ikukumpara sa mga henyo dito sa Tianshuyok, hindi sila umabot sa antas, maliban na lamang kung pagbubutihin ni Yehan ang kanilang mga talento. Hehe, mukhang isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan ang malilikha mula sa iyong mga kamay. Mahinang ngumiti si Qin Wudao na may isang ekspresyon ng ginhawa sa kanyang mga mata. Si Yehan ay may kakayahang bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan, at maaari niyang panatilihing umaagos. Ito ay isang napakahusay na bagay na maging mas malakas. Pagkatapos ng lahat, ang pag-asa sa sinuman ay mas mahusay kaysa sa pag-asa sa iyong sarili. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Guro, gusto mo bang sumama sa akin?" "Huwag na, mananatili na lang ako dito at magbabantay sa babaeng si Feiwo," sabi ni Qin Wudao. Tumango si Yehan, at nawala sa harap ni Qin Wudao na parang hangin. Sa mundong ito ng tawista, si Yehan,
ang Panginoon, ay maaaring pumunta kahit saan gamit ang isang pag-iisip lamang. Sa sumunod na segundo, si Yehan ay lumitaw na sa tuktok ng isang bundok, at sa sandaling ito, sa ilalim ng tuktok ng bundok na ito, ang mga disipulo ng Tianlong ay patuloy na sumusugod, tulad ni He Lianwaki at Ren Zhongshan ay dumating na. Nang makita ang paglitaw ni Yehan, ang mga tao ng Tianlong ay mukhang magalang. Nagkaroon sila ng ganito dahil sa kabataan sa tuktok ng bundok. Kung hindi dahil sa kabataan sa tuktok ng bundok, sila ay magiging hindi kilalang mga maliit na tao pa rin sa madilim na lungsod. Maliit na tao, kahit na ang edad ng lahat ay hindi gaanong magkaiba, ngunit si Yehan ay umiiral na tulad ng isang paniniwala sa kanilang mga puso. Ang tingin ni Yehan ay sinusuri rin ang lahat ng mga tao sa Tianlong, at isang ekspresyon ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon ang lakas ng mga taong ito ay nasa pagitan ng maliit at mataas na posisyon, at kahit na, pagkatapos sa panahong ito, maraming mga kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang ang lumitaw, kabilang sina He Lianwaki at Ren Zhongshan. Hindi nagtagal, si Leng Xingmo ang huling lumitaw sa ilalim ng bundok, at tumango siya kay Yehan, lahat ng mga disipulo sa Tianlong ay naabisuhan na. Nang makita ito, malakas na sinabi ni Yehan, simula nang piliin mo ang Tianlong, ito na ang pinakatama na pagpili sa iyong buhay. Para sa iyong pagpili, ngayon, bibigyan kita ng kapalaran. Maaaring maging isang malakas na tao sa mundong ito, takbuhin ang mundong ito. Nang marinig ito, isang maliwanag na parang araw ang sumilay sa mga mata ng lahat sa Tianlong. Narito na ang estela. Malakas na sumigaw si Yehan sa tuktok ng bundok, at agad, isang maputi gatas na estela ng bato ay dumating mula sa kawalan na parang kidlat, nakalutang sa itaas ng ulo ni Yehan, na naglalabas ng isang mahiwaga at hindi mahuhula ang aura. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Yehan ang kanyang palad, at ang kapangyarihan ng paglikha sa kanyang katawan ay gamulong na kumakalat sa mundo. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng kapalaran sa estela ng kapalaran ay tila hinihila, at isang malakas na puwersa ng kapalaran ay bumulwak mula rito, na pawang nasa ilalim ng kontrol ni Yehan. Unti-unti, sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang malakas na puwersa ng kapalaran sa piraso ng langit at lupa na ito ay tinakpan ang lahat sa Tianlong sa ilalim ng tuktok ng bundok. Nararamdaman na dito, lahat ng mga tao sa Tianlong ay nakaupo na nakatapak, tahimik sa proseso, mayroong isang uri ng damdaming ulap na naglalagi sa kanilang mga isipan. Sa ilalim ng tabing ng kapangyarihan ng kapalaran ni Yehan, isang liwanag ng kapalaran ang lumitaw sa itaas ng mga ulo ng lahat sa Tianlong. Sa una, ang liwanag na ito ng kapalaran ay mahina, ngunit sa ilalim ng pagbabago ng kapangyarihan ng kapalaran, ang liwanag na ito ng kapalaran ay naging mas malakas. Bukod dito, ang pag-unawa ng lahat ay dahan-dahang nagpapabuti sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng kaliwanagan ay parang isang kislap sa kanilang mga isipan. Kapag nasindihan, maaari itong bumuo ng isang sunog sa kapatagan. Kalahating oras na ang lumipas, ang liwanag ng kapalaran sa piraso ng langit at lupa na ito ay pinagsama-sama, at ito ay kumikinang na parang mga bituin. Ang kapanganakan ng mahigit 200 nangungunang henyo, ang ganitong uri ng makapangyarihang liwanag ng kapalaran, ay halos maagaw ang kapangyarihan ng piraso ng langit at lupa na ito. Anumang magandang kapalaran. Sa harap ng bahay ng kawayan, tiningnan ni Qin Wu daw ang isang kawalan na puno ng nakakatakot na liwanag, at ang kanyang mga mata ay lumiit, ganoon kalakas na liwanag ng kapalaran, natatakot ako, ay may kakayahang baguhin ang mundo, ang kapangyarihan ng kapalaran ng batang ito ay napakakatakot, ito ay simpleng paglikha ng isang grupo ng mga nakakatakot na baliw. Lumipas ang isang oras ng dahan-dahan, at pagkatapos mabago ang talento ng lahat sa Tianlong, binawi ni Yehan ang kanyang kapangyarihan sa paglikha at hinayaan ang lahat sa Tianlong na malubog sa damdaming iyon. Pagkatapos ng oras na ito, ang mga talento na ito ay talagang lumaki. Huminga ng malalim si Yehan, maliban kina Daotong, Xiao Yuangang, at Shi Wulei sa Tianlong, ang mga talento ng lahat ay nabago na. Agad, tahimik na umalis si Yehan sa tuktok ng bundok. Ngayon na siya ay dumating sa mundo ng Xuanman, si Yehan ay may isa pang gagawin. Ngayon ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay lubhang abnormal, kahit si Qin Jianan, isang makapangyarihang kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, ay maaaring harangan. Hindi kayang tiisin ang kapangyarihan ng kanyang mga galaw at nagtataglay ng ganoong nakakatakot na lakas, talagang gusto ni Yehan na makita kung kaya niyang kontrolin ang sandatang iyon ng imperyo ngayon. Bagamat sina Suzaku at ang sinaunang master ng espada ay parehong nagsabi na maliban kung si Yehan ay umabot sa kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, hindi niya makontrol ang sandatang ito ng imperyo, ngunit talagang gusto ni Yehan na subukan ito.
Tiningnan ni Yehan ang matangkad na bundok na bakal sa harap niya. Sa bundok na bakal, may mga mahiwagang ron na napakakapal at nagbibigay sa mga tao ng isang makapangyarihang puwersa na maaaring sugpuin ang lahat. Ang sandata ng imperyo na nakuha sa maliit na mundo ng mga ngaso. Kabanata 1855. Kumikalma si Yehan at umupo na nakatapak sa harap ng bundok na bakal na ito. Bigla, isang patak ng dugo ang sumabog mula sa mga daliri ni Yehan at lumubog sa makapal na bundok na bakal. Habang ang esensya at dugo sa katawan ni Yehan ay nahulog sa bundok na bakal, bigla, isang nakakatakot na pagyanig ang nagmula sa bundok na bakal, at ang kabilang panig ay tila lumalaban. Buzz buzz! Isang alon ng paggalaw ang nagdulot ng pagyanig sa lupa, at ang mga bato sa lupa sa paligid ng bundok na bakal ay pawang tumatalon. Ang sandata sa antas ng emperador ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Sa mga kamay ng isang makapangyarihang eksperto sa Immortal Realm. Kung gusto mong kontrolin ang nakakatakot na sandatang ito at kontrolin ito ng walang anumang lakas, imposibleng mangyari. Kahit na ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay lubhang abnormal, sina Suzaku at Gujanshi ay nagsabi rin na maaari lamang niyang asahan na kontrolin ang sandatang ito kung siya ay umabot sa kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang. Isang nakakatakot na armas. Gayunpaman, kahit na ang kasalukuyang estado ni Yehan ay nasa huling yugto pa rin ng dakilang karangalan, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay nalampasan na ang estadong ito. Gaano kalakas ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ngayon? Kahit si Yehan mismo ay hindi alam ang tanong na ito. Dahil, mula noong patuloy niyang pinagbuti ang kanyang kaharian sa siyam na palapag na palasyo ng yelo, si Yehan ay hindi pa talaga ginagamit ang kanyang sariling lakas upang lumaban sa isang master. Pagkatapos lamang makipaglaban sa isang makapangyarihang master ay mahulaan ni Yehan kung ano siya ngayon. Gaano kalakas ang kapangyarihan? Naramdaman ng paglaban mula sa itaas ng bundok na bakal, ang isipan ni Yehan ay dahan-daang tinakpan ang bundok na bakal, na pinagsasama ito sa isang makapangyarihang isipan, isang sandata, gaano man ito kalakas, ay palaging isang sandata lamang, si Yehan ay hindi madali siyang susuko dahil sa paglaban ng sandatang imperial na ito. Ngayon, habang ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay nagiging mas malakas at ang mga kalaban na kanyang kinakaharap ay nagiging mas malakas at mas malakas, ang longevity sword ay hindi na nakatutulong kay Yehan. Nais niya ang mas makapangyarihang mga armas. Ang lakas ng pakikipaglaban ay lubos ding napabuti. Tunawin. Sa bibig ni Yehan, mayroong isang mababang sigaw, ang kanyang esensya ng dugo ay nahulog sa bundok na bakal, at hindi maisama dito. Sa ganitong paraan, hindi makontrol ni Yehan ang sandatang imperial na ito, at hindi makakagawa ng pakikipag-ugnayan dito, maliban kung ang sandatang imperial na ito ay tinatanggap si Yehan at sinisipsip ang esensya ng dugo ni Yehan, pagkatapos, mayroong isang malapit na koneksyon sa pagitan ng dalawa sa kanila. Habang ang isipan at kamalayan ni Yehan ay tinakpan ng bundok na bakal, ang panginginig ay naging mas matindi, na nagpapangit sa mukha ni Yehan. Ang ganitong uri ng makapangyarihang paglaban ay tila mas malakas kaysa kay Yehan. Ang kapangyarihan ay mas nakakatakot pa. Sumunod ka sa akin, at mababawi mo ang iyong dating kaluwalhatian. Ang mga mata ni Yehan ay malamig, ang kanyang puso ay umungal, ang kanyang nakakatakot na kamalayan ay patuloy na tinatakpan ang mabaliw na nanginginig na bundok na bakal, at ang patak ng dugo ni Yehan ay umaagos din sa mahiwagang ron sa bundok na bakal, na parang upang lumabag sa loob. Ang ganitong uri ng eksena ay natigil, isang tao at isang bagay, na parang parehong panig ay ginagawa ang kanilang makakaya upang lumaban, ang isang panig ay gustong kontrolin ito, ngunit ang kabilang panig ay sinusubukang lumaban. Ang eksena na ito ay tumagal ng isang buong araw. Ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay tila patuloy na sumasalakay sa bundok na bakal at sinasakal ito, ngunit ang panginginig sa bundok na bakal ay unti-unting humihina habang lumilipas ang panahon. Sa pag-aaway na ito, si Yehan ang nanguna sa huli. Bagamat ang mukha ni Yehan ay napakaputla sa sandaling ito, matapos maramdaman na ang paglaban sa bundok na bakal ay hamina, isang saya ang sumilay sa kanyang mapupulang mukha. Tunawin. Si Moran, isang mababang sigaw ay muling nagmula sa bibig ni Yehan, at pagkatapos noon, ang esensya ng dugo mula sa bundok na bakal ay dahan-daang sumalakay dito kasama ang mahiwagang ron, at nawala. Walang kabuluhan, sa sandaling ang esensya at dugo ni Yehan ay sumama sa bundok na bakal, isang mensahe ang naihatid sa isipan ni Yehan. Ang selyo ng buhay at kamatayan, ang Kangqing Saint Emperor ng angkan ng Kang. Pagkatapos, ang mga larawan ay patuloy na lumitaw sa isipan ni Yehan.
Sa larawang iyon, isang nakakatakot na malakas na tao ang may hawak ng selyo ng buhay at kamatayan, nag-iisa na lumalaban sa dalawang malalakas na tao ng parehong kaharian nang hindi nawawalan ng hangin, at ang nakapaligid na mundo ay nasa isang estado ng pagkabigla. Ito ay lubhang nasira sa ilalim ng kanilang malaking digmaan. At ang malakas na tao sa larawang ito ay natural na ang Kangqing Sage Emperor, na ang estatwa ay minsan nang nakita ni Yehan sa kalaliman ng mga sinaunang guho, at ang taong maaaring lumaban sa isang super strongman na tulad niya ay natural na isang malakas na Sage Emperor. Ang selyo ng buhay at kamatayan ay talagang nakakatakot. Mayroong ganoong pagbulala sa isipan ni Yehan. Agad, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa selyo ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na mayroong isang malapit na koneksyon sa pagitan niya at ng selyo ng buhay at kamatayan. Ang selyo ng buhay at kamatayan na nagparamdam sa kanya ng labis na bigat ay tila gaanong gone bilang isang balahibo sa kanyang mga mata. Tumaas. Gamit ang isang galaw ng isipan ni Yehan, ang selyo ng buhay at kamatayan ay biglang lumutang, na nagpapahirap kay Yehan na maramdaman ang kaunting bigat. Gayunpaman, ito ay para lamang kay Yehan, ang taga-kontrol. Kung ang kalaban ay tatamaan ng nakakatakot na selyo ng buhay at kamatayan na ito, tiyak na ito ay isang nakakatakot na bagay. Gamit ang selyong ito ng buhay at kamatayan, sa mga tuntunin ng mga armas, maaari na akong ituring na nasa mataas na lugar. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng saya, ang selyo ng buhay at kamatayan ay isang sandata ng imperyo, at ang kapangyarihan nito ay nakakatakot kahit na hindi iniisip ito. Kabanata 1856. Matapos maperpekto ang selyo ng buhay at kamatayan, bumalik si Yehan sa bahay ng kawayan. Sa sandaling ito, sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay kasama si Qin Wu Dao. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan, silang tatlo ay tumingin sa kanya. Nawala ka ng isang araw at isang gabi, akala ko iniwan mo na ang maliit na mundong ito. Nakangiting sabi ni Qin Wu Dao. May inaasikaso lang. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay sumulyap siya kina Leng Xingmo at Mo Feiwo. Tama, mukhang ang pagbabago sa talento ay lubos na nagpaganda sa parehong nakatatandang kapatid at kay Feiwo. Salamat din sa iyo. Isang tame time na ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Leng Xingmo. Ngayon, nasa gitnang yugto na siya ng dakilang nakatatanda, at si Mo Feiwo ay nakapasok na rin sa maliit na nakatatanda gaya ng iniisip ni Yehan. Medyo gitna. Matapos manatili sa mundong Xuanman sa loob ng ilang araw, sina Yehan at Qin Wu Dao ay umalis dito, at sa labas ng mundo, ilang oras lamang ang lumipas. Kuwit-kuwit, guro, pansamantala ko munang iiwan ang angkan ng Qin. Sa Janj, matapos lumitaw ang dalawa rito, ipinahayag ni Yehan ang kanyang mga iniisip. Orihinal na, matapos siyang makilala ni Patriarka Qin Sheng, gusto ni Yehan na manatili sa angkan ng Qin ng ilang araw pa. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ng Qin ay mayaman sa mga mapagkukunan, at maaaring makapagbigay sa kanya ng epektibong tulong sa pagsasanay, ngunit matapos matanggap ang imbitasyon mula sa Yaoqi Palace, nalaman ni Yehan na hindi na siya maaaring manatili sa angkan ng Qin. Ang petsa sa imbitasyon ay mahigit isang buwan pa mula ngayon. Bagaman makakapunta si Yehan sa Yaoqi Palace kasama ang angkan ng Qin, ngunit dahil kay Qin Wu Dao, maraming tao sa angkan ng Qin ang maaaring ayaw siyang makita. Mas mabuting pumunta na lang si Yehan sa Yaoqi Palace ng mag-isa. Nang marinig ito, si Qin Wu Dao ay nagulat sandali, pagkatapos ay nanahimik siya sandali at nagsabi, kailan ka aalis? Ngayon, huminga ng malalim si Yehan. Sa tuktok ng banal na bundok, si Yehan ay naglakad-lakad ng walang pakialam mula sa tulay na kadena, at kumaway kay Qin Wu Dao na nasa likuran niya na pinapanood siyang umalis. Gusto ko sanang panatilihin ka sa angkan ng Qin ng kaunti pa. Tinitingnan ng likod ni Yehan, bumantong hininga si Qin Wu Dao. Ang angkan ng Qin ngayon ay mayroong Qin Sheng, isang makapangyarihang presensya na nakatayo sa likuran ni Yehan. Si Yehan kung may kailangan siya, ang angkan ng Qin ay hahanap nito para sa kanya, na napakabihira para kay Yehan. Nakakalungkot na pinili ni Yehan na iwanan ang angkan ng Qin ng napaaga. Gayunpaman, ayos lang na umalis, ang angkan ng Qin ay isang malaking puyo ngayon, at mahirap tiyakin na maapektuhan ka bata, at bukod pa, dapat akong maglakad-lakad kasama ang angkan ng Xin. Unti-unting binawi ni Qin Wu Dao ang kanyang tingin, na wala sa tuktok ng banal na bundok. Kuwit-kuwit, iniwan ang angkan ng Qin na ganoon na lang, ang maliit na lalaking ito ay talagang makatiis sa tukso. Sa itaas ng pangunahing bulwagan ng angkan ng Qin, ngumiti si Emperador Qin Wu. Ang antas ng hindi nagbabagong kagandahan ay nagparamdam sa kanya na parang mabait magpakailanman.
Gayunpaman, sa ilalim ng antas ng kabaitang iyon, walang makakakita sa kanya, malalim sa puso. Ngayon, sa panahong sina Yehan at ang iba pa ay pumasok sa mundong Tawista, inihayag na ni Patriarka Qin Sheng ang pag-iral ni Yehan sa buong angkan ng Qin. Ang angkan ng Qin ay walang kondisyong sumusuporta kay Yehan. Ang siyam na salitang ito, bagaman hindi gaanong sinabi ng mga ninuno ni Qin Sheng, ngunit alam ng lahat sa angkan ng Qin na ang maswerteng lalaki ay paborito na ng mga ninuno ni Qin Sheng, bagaman maraming tao sa angkan ng Qin ang hindi maintindihan kung bakit. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ni Patriarka Qin Sheng, ang lahat sa angkan ng Qin ay maaaring sumunod lamang kahit na si Emperador Qin Wudi. Sa ganitong mga kalagayan, si Yehan ay hindi dapat umalis, ngunit, ngayon, si Yehan ay umalis ng napakawalang pakialam, nang walang pag-alis ng kahit sino o anumang bagay mula sa angkan ng Qin. Patriarka, sa kasalukuyan, ang anak na ito ay isang kilalang tao sa paligid ni Patriarka Qin Sheng. Isang magandang bagay na umalis siya. Hindi bababasa, ang aking angkan ng Qin ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang tagalabas. Sa ibaba, ang nakatatandang si Qin Feng ay nagsalita ng may malalim na tinig. Okay, alam ko na ang bagay na ito, umatras ka na. Kumaway si Emperador Qin Wu, yumuko si nakatatandang Qin Feng, at lumabas sa bulwagan. Si Emperador Qin Wu ay umupo ng mag-isa sa upo ang Pangulo, hawak ang kanyang kamay. Gamit ang sandalan at posisyong ito, matatag siyang nakaupo sa loob ng 500 taon, ngunit ngayon, may mga palatandaan ng pagluwag. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang mahinang tinig ang nagmula sa bibig ni Qin Wudi, dahil dumating na tayo, hindi na kailangang magtago, tama ba? Nang marinig iyon, isang hibla ng itim na usok ay lumutang mula sa labas ng bulwagan, na mukhang napakakaiba. Sa wakas, ang hibla ng itim na usok ay naging isang taong nakasuot ng itim na balabal sa madilim na sulok, at ang kanyang malalim at matatag na tinig ay umalangaw-ngaw, na nagsasabing, tinawag mo ako, at bakit? Ano ang iniisip ko, hindi mo ba naiintindihan? Mahinang sabi ni Qin Wudi. Mukhang ang paglitaw ng batang iyon ay nagparamdam na sa iyo ng panganib. Maaari bang siya ay magiging isa pang Qin Wu daw? Walang pakialam na tanong ng taong nakasuot ng itim na balabal. Marahil, siya ay magiging isang lalaking mas mapanganib kaysa kay Qin Wu daw. Sinabi ng taong nakasuot ng itim na balabal sa kanyang sarili, narinig ko na si Patriarka Qin Sheng ay nakatayo na sa likuran niya, at siya ay isang dayuhan lamang. Kahit si Qin Wu daw ay hindi kailanman nagkaroon ng karangalang ito. Ang iyong mga salita ay sobra-sobra ngayon. Mahinang sabi ni Qin Wudi. Kabanata 1857. Bakit kailangan mong maging mapagkunwari tulad mo? Gusto mong tulungan kitang alisin siya. Para maging prangka, wala nang gagawin ngayon. Bukod sa kanya, marahil ay magiging mabuti ito para sa iyo at sa akin. Ang itim na balabal ay tumawa ng may kasamaan. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo, dapat kang umalis, kung hindi, hindi kita mapipigilan. Sabi ni Qin Wudi na may bihirang lamig sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, ang lalaking nakasuot ng itim ay malamig na umungol, at muling naging isang ulap ng itim na usok at nawala sa itaas ng bulwagan. Sa kawalan sa labas ng angkan ng Qin, si Yehan ay naglakad laban sa hangin. Nang umalis siya sa angkan ng Qin, nakontak na niya ang 3 tao ni Dao Tong sa pamamagitan ng Soul Jade Sleep. Ngayon, ang 3 tao ni Dao Tong ay hindi pa gaanong lumalayo sa angkan ng Qin. Ilang minuto ang lumipas, ang 3 ni Dao Tong ay sumugod patungo kay Yehan mula sa isang direksyon. Ikaw na hayop, akala ko mananatili ka sa angkan ng Qin ng sandali, ngunit hindi ko inaasahan na lalabas ka kaagad. Si Dao Tong ay lumapit kay Yehan at nakangiting nagsabi. Ngumiti si Yehan at nagsabi, ang pupuntahan natin ay ang Yaoqi Palace, ang angkan ng Qin, paano tayo mananatili ng matagal? Ngunit, bago iyon, dapat kang bumalik sa mundong Tawista. Ngayon ang lahat sa Tianlong ay nakakuha ng kapalaran, kaya natural na hindi natin magagawa. Kalimutan ang tungkol sa iyo. Nang marinig ito, ang 3 ni Dao Tong ay nagulat. Sumunod kayo sa akin. Sinundan ng 3 ni Dao Tong si Yehan at dumating sa isang lugar na walang tao. Direktang inakay ni Yehan ang 3 sa kanila sa mundo ng Taoismo. Sa parehong paraan, ginamit ni Yehan ang kapangyarihan ng kapalaran upang baguhin ang mga talento ng 3 sa kanila. Ang mga talento ni Dao Tong at ng iba pa ay hindi kasing ganda ng kay Helian Waki at Ren Zhongshan. Ang dahilan kung bakit sila ay mas malakas kaysa kina Helian Waki at Ren Zhongshan sa sandaling ito ay dahil sila ang unang batch na sumunod kay Yehan.
Mga tao na nagsanay sa mundong tawista sa loob ng mahabang panahon ay maaaring maabot ang kalahating hakbang na kataas-taasang estado bago ang iba. Ngunit ngayon, ang mga talento ng tatlo ay nabago na. Sa puntong ito, nasa parehong starting line na sila. Ngayon, sa Tianlong, mayroon ng 10 kalahating hakbang na kataas-taasang mga batang Panginoon. Bilang karagdagan kina Daotong, Xiao Yuangang, Shi Wulei, Lian Waqi, at Ren Zhongshan, mayroon ding Tianlong Jiangye at 4 na pansamantalang mga master ni Yehan. Ang hindi pinangalanang master ng Tianlong. Ang mga taong ito ay pumasok na sa kalahating hakbang na kataas-taasang kaharian, at ang susunod na hakbang ay ang kataas-taasang kaharian. Sa mundong Tawista, inakay ni Yehan ang 10 kalahating hakbang na kataas-taasang mga batang Panginoon na tumayo sa harap ng isang sinaunang puno. Ang sinaunang punong ito ay lumaki sa kawalan, at ang mga galame sa mga ugat nito ay lumangoy sa hangin na parang maliliit na ahas. Habang gumagalaw ito, tila gumagamit ito ng hangin bilang lupa nito, at hindi kailangan na lumaki sa matabang lupa upang lumaki. Sa lumang puno, ang mga alon ng lubhang mahiwagang kapangyarihan ay inilalabas. Ito ang sinaunang puno ng siyam na pagsubok. Sabi ni Yehan sa 10 kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang. Ang ganitong uri ng henyo at kayamanan ng lupa ay likas na ipinanganak mula sa langit at lupa, walang problema sa pagpasok sa kataas-taasang kaharian. Ngayon, ang inyong mga talento ay napabuti na, at nakapasok na rin kayo sa kalahating hakbang na kataas-taasang kaharian. Ang susunod na hakbang ay ang kataas-taasang kaharian. Sa makatuwid, ngayon ay maaari na kayong nasa ilalim ng sinaunang puno ng siyam na pagsubok. Maunawaan ang kahulugan ng kataas-taasan. Nang marinig ito, ang mga tingin ni Daotong at ng 10 iba pang tao ay nagulat. Tinitingnan ng sinaunang puno na lumalaki sa kawalan, ang kanilang mga mata ay kumislap ng mainit na aura. Hindi ko inaasahan na ito ang maalamat na sinaunang puno ng siyam na pagsubok. Ako, si Lian Waqi, ay makikita ito sa buhay na ito. Talagang maswerte ako, manghang sabi ni Lian Waqi. Ngumiti si Yehan at nagsabi, huwag kang mag-emosyon, ang mga mapagkukunan ay ibinigay na sa inyo, gusto ko talagang makita, sa inyong 10, sino ang unang makakapasok sa kataas-taasang kaharian. Pagkatapos sabihin ito, si Yehan ay nawala na mula sa mundong Xuanman, hindi siya maaaring manatili sa mundong Xuanman ng matagal, at ngayon ay kailangan niyang magmadali sa Yaoqi Palace. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay naglalakad laban sa hangin. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ang bilis ni Yehan ay mahirap abutin kahit na ang kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang. Bukod dito, ito ang kaso ng hindi ginamit ni Yehan ang kanyang paraan ng paglalakbay upang maglakbay ng libu-libong milya. Kung gusto mong talagang magkumpara, ang kasalukuyang bilis ni Yehan ay marahil maihahambing sa ilang mga ordinaryong. Sa araw ng kasal sa pagitan ng Yaoqi Palace at ng 12 palasyo ng Chencon, ang mga disipulo mula sa loob at labas ng mga palasyo ng Yaoqi Palace ay lilito. Ayaw ni Yehan na isuko ang pagkakataong ito upang hanapin si Yeqing. Marami, ngunit ito ang tanging pagkakataon ni Yehan upang hanapin si Yeqing. Ang angkan ng Qin ay matatagpuan sa silangan ng Tianshu Region. Mayroong ilang mga supernatural na puwersa dito, tulad ng angkan ng Qin, ang angkan ng Xin, bundok ng banal na espada, Rashomon at iba pang mga supernatural na puwersa. Sa ilalim nila, mayroong daan-daang malalaki at maliliit na puwersa na bumubuo sa malawak na lupain ng silangan. At ang Yaoqi Palace ay matatagpuan sa kanluran ng Tianshu Domain, ang distansya sa pagitan ay hindi malayo para sa mga nangungunang makapangyarihang tao, ngunit para kay Yehan, ito ay isang malayong bilang, kailangan niyang magmadali sa Yaoqi Palace ng maaga. Sinundan ni Yehan ang mga palatandaan sa mapa at naglakad patungo sa kanluran. Iniisip ang taong maaaring kanyang makasalubong sa lalong madaling panahon, nakaramdam siya ng kaunting kilig. Binibilang ang oras, nagsimula ito nang pumasok siya sa mundong Tawista. Pagbibilang, halos 1 taon na silang magkahiwalay. Kung muli natin siyang makikita, ano kaya ang naging anyo ni Yeqing? Gayunpaman, habang iniisip ni Yehan ang mga bagay na ito, isang hindi nakikitang pakiramdam ng krisis ang tinakpan siya sa mundong ito. Ang ganitong uri ng krisis ay malabo na naruroon. Kung hindi naglakad si Yehan sa daang ito, naranasan niya na pagkatapos ng maraming madugong pagpatay at mga paligsahan ng buhay at kamatayan, siya ay lubhang mapagbantay, at mahirap maramdaman ang pakiramdam ng krisis. Naramdaman ito, bagaman ang mukha ni Yehan ay nanatiling kalmado, ang kanyang puso ay palihim na nagbabantay. Hindi niya matukoy kung saan nagmula ang krisis. Ipinapakita nito na ang kakayahan ng kabilang panig na magtago ay napakataas.
Sa pananaw ng mga mata, imposibleng mahanap kung nasaan ang kabilang panig. Master, ang taong ito ay tiyak na isang nakakatakot na master. Iniisip ito, ang mukha ni Yehan ay biglang naging medyo malamig. Kakalis lang niya sa angkan ng chin, at siya ay tinarget na. Ang tiyempo ng kalaban ay napakahusay, ay mula sa angkan ng chin. Pagkatapos nito, patuloy na nagpatuloy si Yehan ng may kalmado, hindi mabilis o mabagal, na parang hindi niya napansin ang anumang abnormalidad. Ngayon, si Yehan ay daan-daang libong milya ang layo mula sa angkan ng chin, kaya natural na magmadali pabalik ngayon. Hindi makatotohanan, ang lalaki sa dilim ay hindi kailanman hahayaan si Yehan na magtagumpay. Kabanata 1858. Kaya naman, si Yehan ay walang ibang magagawa kundi ang kagatin ang bala at magpatuloy. Gayunpaman, sa mundong Xuanman, mayroong isang makapangyarihang tao tulad ni Emperador Aoqing, kaya hindi gaanong nag-aalala si Yehan sa ngayon. Dapat ay sapat na ito upang harapin ang lalaki sa dilim. Hindi nagtagal, biglang naramdaman ni Yehan na ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nagiging mas madilim. Tanghali pa naman, ngunit ang langit ay naging parang papalapit na ang gabi. Ang nakapaligid na mundo ay tinakpan ng isang layer ng kadiliman, at hindi malinaw, ang madilim na mga ulap ay natipon sa itaas ng ulo ni Yehan. Sa sandaling ito, hindi na mapagkukunwari ni Yehan kahit gaano pa siya magkunwari, ang lalaki sa dilim ay sa wakas ay ipinakita ang kanyang mga pangil sa kanya. Bata, kailangan kong aminin na ikaw ay isang napakaalalang binata na nakita ko. Kung tama ang aking hula, dapat mong natuklasan ang aking pag-iral kalahating oras na ang nakakaraan. Sa pagitan ng langit at lupa, isang masamang tinig ang biglang dumating, ang tinig na iyon ay puno ng lamig at kasamaan, na nagparamdam sa nakapaligid na hangin na maging malungkot, na parang si Yehan ay nasa isang lubhang malungkot na lugar na sa sandaling ito. Sa kulungan, walang makatatakas. Tumingin si Yehan sa langit at lupa, ang kanyang mga mata ay lubhang malamig, ngunit hindi pa rin niya mahanap kung nasaan ang lalaki sa dilim. Ang mga paraan ng pagtatago ng kabilang panig ay napakalakas, at ang ganitong uri ng paraan ng pagtatago ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagiging malakas, o sa ibang salita, mayroon silang isang makapangyarihang nakatagong talento. Dahil handa na ang inyong kadakilaan na kumilos, sa tingin ko ay walang dahilan upang magtago. Pakito ko ang inyong sarili. Ang nagyayelong tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa mundo, na may mga alon ng karahasan ay kumalat din mula sa kanya. Medyo kalmado ka. Maaari bang mayroong ilang malakas na kumpiyansa na sumusuporta sa iyo? Matapos muling lumabas ang malungkot na tinig, isang hibla ng itim na usok ang nakita sa madilim na ulap sa itaas ng ulo ni Yehan. Dahan-dahan itong lumutang mula roon, at sa wakas ay nabuo sa isang figure na natatakpan ng mga itim na balabal sa kawalan sa harap ni Yehan. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan ay biglang nagyelo, dahil mula sa lalaking nakasuot ng itim na balabal, naramdaman niya ang parehong kapangyarihan tulad ng kanyang katawan. Lahi ng demonyo. Hiningal si Yehan. Ang lahing ito ay naglakas loob na magpakita sa Tianshu region, at kahit na hinanap siya, kung natagpuan ng isang malakas na lahi ng tao, ang malakas na lahi ng demonyo na ito ay tiyak na mamamatay ng walang lugar upang ilibing siya. Nagtataka si Han, kailan niya nalabag si Mo. Mayroon ka pa ring paningin. Malamig na umungol ang lalaking nakasuot ng itim. Sa ilalim ng takip ng itim na balabal, ang kanyang mga kamay at paa ay hindi nakalantad, at ang buong tao ay lumulutang sa kawalan na parang multo. Papalapit kay Yehan, bata, ang henyo ng lahi ng tao, nakakita ako ng isa at pinatay ang isa, ngayon ay ang iyong turno. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay malamig, at sinabi niya, hindi ko inakala na ang mga tao mula sa lahi ng demonyo ay maglakas loob na magpakita sa Tianshu region. Ang iyong kakayahang magtago ay napakalakas. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ka mula sa madilim na lahi ng demonyo. Ang madilim na mga demonyo, ito ay isang makapangyarihang lahi na mahusay sa pagtatago, at ito ay kabilang sa isa sa mga lubhang makapangyarihang lahi ng mga demonyo. Ang dahilan kung bakit alam ni Yehan ang kanilang pag-iral ay dahil nilamon ni Yehan ang alaala ng Blood Demon Sect sa Sword Demon Battlefield noon, nakuha ang impormasyong ito. Talagang mas nakakagulat. Ikaw, isang maliit na junior ng lahi ng tao, ay nakakaalam ng pag-iral ng aking madilim na mga demonyo. Kung gayon, hindi mo na dapat itago. Ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng demonyo sa katawan ni Yehan. Naramdaman lang ito ni Yehan, at nagparamdam ito sa kanya ng lamig. Kung gusto mo akong patayin, ang inyong madilim na mga demonyo ay maaaring nagkamali ng ideya.
Umungol si Yehan, at nang ang malakas na demonyo ay handa ng bilanggo ang nakapaligid na mundo, ang figure ni Yehan ay kumislap at nawala na parang isang sinag ng liwanag. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa malakas na madilim na demonyo na umungol ng malamig, mayroon ka talagang isang maliit na mundo sa iyong katawan, gusto kong makita kung gaano katagal ka makatatago, lumabas ka. Sa sandaling mahulog ang mga salita, nakita kong nanginginig ang mga balabal ng malakas na madilim na demonyo. Sa isang iglap, ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay nagparamdam sa buong kawalan na manginig, at gumuho saan man. Ang lahat ay nawasak. Ang kapangyarihan ng malakas na taong ito mula sa madilim na lahi ng demonyo ay masasabing sumisira sa langit at lupa. Ang nakapaligid na kawalan ay gumuho saan man, at bagaman si Yehan ay pumasok na sa mundong Xuanman, nasa kawalan pa rin siya sa isang tiyak na posisyon, kung ang malakas na madilim na lahi ng demonyo na ito ay hahayaang magpatuloy sa pagwawasak, si Yehan ay mapipilitang lumabas sa mundong Xuanman. Wizeng. Sa isang iglap matapos kumilos ang malakas na tao ng madilim na lahi ng demonyo at gumuho ang nakapaligid na kawalan, lumitaw si Yehan kasama si Emperador Aoqing. Ang dalawa ay tumayo sa kawalan, hindi pinapansin ang malakas na tao ng madilim na lahi ng demonyo. Nang makita ito, ang malakas na tao ng madilim na lahi ng demonyo ay kumaway ng kanyang balabal, malamig na umungol, at sinabi, kaya naman pumunta ako upang maghanap ng katulong, at ang katulong na ito ay naging isang emperador ng demonyo, hehe, kailan pa naging malakas ang tao ng lahi ng demonyo o dapat ba siyang sumunod sa mga utos ng isang junior sa lahi ng tao? Nang makita ang paglitaw ni na Emperador Aoqing at Yehan, ang mga malalakas na tao ng madilim na lahi ng demonyo ay tumitig kay Emperador Aoqing. Ang isang emperador ng demonyo ay talagang mahirap para sa kanya. Siyempre, mahirap lamang ito. Tungkol sa panganib, pagkatapos ay kailangan nating makita kung kaninong paraan ang mas mahusay. Hari ng demonyo. Ang mga mata ni Emperador Aoqing ay nagyelo, at ang nakakaakit na kulay sa kanyang mga mata ay biglang naging medyo marangal. Hindi niya inaasahan na si Yehan ay talagang makakasakit ng isang malakas na tao, kahit na ang antas ng isang hari ng demonyo ay katumbas ng immortalidad ng mga tao. Ang pinakamalakas sa kaharian, ang emperador ng demonyo ng lahi ng demonyo, ngunit, sa mga tuntunin ng mga paraan, ang hari ng demonyo ay medyo mas makapangyarihan kaysa sa emperador ng demonyo. Higit pa rito, ang hari ng demonyo sa harap niya ay mula sa madilim na lahi ng demonyo, isang lahi na may lubhang nakakatakot na mga nakatagong talento. Kahit na ang nakakatakot na ninuno na si Qin Sheng ay nakaramdam na ng kanilang aura, hindi niya sila mahanap. Maaari mong isipin kung gaano nakakatakot ang madilim na lahi ng demonyo na ito. Nang marinig ang mga salita ni Emperador Aoqing, ang mga mata ni Yehan ay naging mas seryoso. Ang kabilang panig ay naging isang tulad demonyong pag-iral. Kakaunti sa mga taong gustong patayin ng aking lahi ng demonyo ang nakaligtas. Kahit na ikaw, ang emperador ng demonyo ng lahi ng demonyo, ay umiiral, ang buhay ng batang taong ito ay matutukoy ng haring ito. Kabanata 1859. Ang katawan ng hari ng demonyo ay puno ng demonic energy, at bigla, isang nakakatakot na demonic energy ang natipon sa ilalim ng balabal ng hari ng demonyo, na nagiging isang sibat na sumisira sa mundo, na maaaring tumago sa kawalan at pumatay ng lahat. Sa sandaling lumitaw siya, ang balabal ng hari ng demonyo ay nanginginig, at ang sibat na sumisira sa mundo ay tumama kay Aoqing sa isang iglap. Katawan ng Diyos. Sa sandaling ito, kahit na ang pag-atake ng hari ng demonyo ay hindi nakadirekta kay Yehan, naramdaman ni Yehan na siya ay papatayin ng mga epekto ng sibat na sumisira sa mundo. Kahit si Yehan ay hindi makakayang labanan ng ganitong uri ng kapangyarihan gamit ang lahat ng kanyang lakas. Umalis ka! Gamit ang isang mababang sigaw, si Emperador Aoqing ay nagpadala kay Yehan na lumipad gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, at ang kanyang palad ay naging isang kuko ng dragon na may cyan phosphorescence, tulad ng isang makapal na baluti. Wasakin! Inihampas ni Emperador Aoqing ang kanyang mga kuko ng dragon, na lubhang makapangyarihan, at kahit ang nakakatakot na mahiwagang armas ay hindi ito masisira. Pagkatapos, inilahad ni Emperador Aoqing ang kanyang palad, hawak ang sibat na sumisira sa mundo na mahigpit na pinunit ang kawalan sa kanyang kamay. Agad, ang mga naglalakihang enerhiya ng halimaw ay inilabas, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay ay agad na pinatay ang sibat na sumisira sa mundo. Lumaban sa akin, kakayanin mo ang nakakatakot na puot ng haring ito. Sa ilalim ng itim na balabal, tila mayroong dalawang pares ng itim na itim, masama, at walang ilalim na mga itim na mata na lumilitaw.
Ang mabangis na enerhiya ng demonyo ay napakalaki na maaaring makapinsala sa isipan ng ibang tao at magparamdam sa mga tao na mahulog sa daan ng demonyo. Sa kawalan sa malayo, huminto si Yehan. Ang mundo sa kanyang paningin ay naging demonic energy at demonic energy na nagngangalit na. Nang magbanggaan ang dalawang puwersang ito, ang nakapaligid na mundo ay sinisira ng mabaliw. Ang mga bundok at ilog sa ibaba ay winasak lahat, at ang tunog ng mga gumugulong na panginginig ay parang ang katapusan ay darating na. Umalis ka, hindi ko sigurado kung gaano katagal ko siyang haharin dyan. Ang tinig ni Emperador Auching ay napakamarangal, at pagkatapos, sa ilalim ng tingin ni Yehan, si Emperador Auching ay naging kanyang sariling katawan, isang malaking dragon na lumulutang sa kawalan, tinatakpan ang langit at hinaharangan ang araw, at ang mga naglalakihang enerhiya ng halimaw ay parang isang madilim na ulap, ang nakakatakot na matutulis na kuko ay pamunit sa kawalan, papalapit sa makapangyarihang hari ng demonyo. Si Yehan ay hindi maaaring mamatay. Alam na alam ito ni Emperador Auching. Pumirma siya ng kontrata ng Panginoon aliping kasama si Yehan. Kung si Yehan ay mamatay, mamamatay din siya. Sa ibang salita, wala itong epekto, sa karamihan ay ang pagkawala ng isang makapangyarihang tulisan. Kung si Yehan ay umalis ngayon, magkakaroon ng pagkakataon si Emperador Auching na makatakas kahit na matalo siya sa nakakatakot na haring demonyo na ito ng mag-isa. Nang marinig ito, si Yehan ay hindi nag-atubili, at direktang bumaril patungo sa malayong langit. Kahit na manatili siya rito, hindi siya makakilahok sa nakapipinsalang labanang ito. Kung siya ay aksidenteng matamaan ng nakakatakot na haring demonyo na iyon, kahit na si Yehan ay may 9 na buhay, kailangan pa rin niyang tapusin ito. Gayunpaman, bakit siya pinatay ng nakakatakot na haring demonyo na ito? Ang puntong ito ay nagdulot na kay Yehan ng sama ng loob. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, tiyak na mapapanagot niya ang kabilang panig. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay hindi naglakas loob na manatili, at tumakbo ng patuloy, dumadaan na parang isang itim na liwanag. Matapos tumakbo ng ganoon sa loob ng isang araw at isang gabi, naglakas loob na mag-relax si Yehan. Ngayon, libu-libong milya na lamang ang layo niya sa angkan ng Qin, kahit na ang hari ng demonyo kung gusto mong habulin siya, maaaring hindi mo mahanap ang iyong daan. Sa oras na ito, isang makapangyarihang lungsod ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang lungsod ay napakalaki sa laki, at maraming matataas na gusali dito na tumataas mula sa lupa na napakaganda. Maingat na tumingin si Yehan, at sa pader ng lungsod, mayroong 3 malalaking karakter na Blood Cloud City. Nang makita ito, si Yehan ay bumaba mula sa langit at naglakad papasok sa Blood Cloud City. Maraming mga nagsasanay dito, at ito ay isang masiglang eksena. Sa lungsod na ito, maraming makapangyarihang aura. Binata, ano ang kailangan mo? Si Yehan ay dumating sa isang restoran. Nag-order si Yehan ng isang palayok ng alak, nagbukas ng isang silid, at tumakbo ng mabilis sa loob ng isang buong araw. Ang pisikal na kalusugan ni Yehan ay medyo naubos. Ang kapaligiran sa restoran ay napakamasigla, at ang mga nagsasanay ay nagtitipon sa mga grupo. Matapos manatili si Yehan sa restoran ng sandali, bumalik siya sa kanyang silid at naghanda na magsanay. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos maayos si Yehan, isang nakakatakot na tunog ang biglang dumating, na sinasabing nagsasanay si Yehan ay nagising ng may gulat. Agad, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at naglakad papunta sa bintana. Sa sandaling ito, nakakita siya ng 2 batang figure na nakatayo sa langit sa itaas ng lungsod na 10,000 metro ang layo. Sa mga ito, ang pinakakakit-akit ay isang binata na may pilak na buhok. Ang binata ay may pilak na buhok, puting damit, may hawak na sinaunang espada sa kanyang kamay, at may maalikabok na ugali. Gayunpaman, ang mga matang iyon ay lubhang nakakatakot, tulad ng Shire mula sa Abigail. Ang pagpatay ay walang sala, ang espada ay lumalabas mula sa Shire, at isang pag-iisip ng impyerno, ito ay, ang Abi Heavenly King ng bundok ng banal na espada. Nang makita ang binata na may pilak na buhok, maraming tao ang nakarinig ng isang nakakagulat na pagbulalas. Abi Heavenly King, isang maalamat na figure sa listahan ng mga hari sa langit, isang taong iniisip na siya ay mula sa impyerno, ngunit iniisip na ang pagpatay ay hindi nagsasangkot ng karma, mga profesional. Abi Heavenly King, lumalabas na Abi Heavenly King. Hindi ko inaasahan na umalis na siya sa bundok ng banal na espada at dumating sa Blood Cloud City. Si Abi Heavenly King ay ang ika-5 ranggo na super pervert sa listahan ng mga hari sa langit. Sinasabing noong siya ay nasa kalahating hakbang na kataas-taasang kaharian, marami na siyang pinatay na mga kataas-taasang nilalang ng sunod-sunod. Si Abi Heavenly King ay kapareho ni Shire Heavenly King.
Pareho nilang iniisip na sila ay mula sa impyerno. Ang isa ay iniisip na ang pagpatay ay walang sala, at ang karmic karma ay hindi mahahawakan, habang ang isa ay humihinto sa pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay. Siya ay pabago-bago ng kalooban, at kahit na ang pinakamalapit na tao ay nahihiyang makatakas mula sa kanyang mga kamay. Sinasabing si Hari Avicii ay tinatawag na isa sa mga pinakamahirap na henyo ng sekta ng Budismo. Noong una, ang kataas-taasang Buddha ng sekta ng Budismo ay pumunta sa banal na bundok ng espada, na nagnanais na iligtas siya bago nilikha ang Avicii Hell, at nagbalik loob sa Budismo. Gayunpaman, halos mawala ang kanyang Buddha roots nang sabihin ni Abi Heavenly King, kung ako ay magiging isang Buddha, walang mga demonyo sa mundo, kung ako ay magiging isang demonyo, walang mga Buddha sa mundo. Kabanata 1860. Si Hari Shire ay ganoon din. Sinigawan niya ng matandang kalbong asno sa loob ng kalahating buwan na nagparamdam sa Buddha ng sekta ng Budismo na umalis ng may pagkadismaya. Nang marinig ang masiglang mga tinig sa paligid niya, agad na nainteresan si Yehan sa binata na may pilak na buhok. Ang taong ito ay si Hari Abi, ang super pervert na nasa ikalimang ranggo sa listahan ng mga hari sa langit. Ang ganitong henyo ay talagang nakakatakot. Gayunpaman, sino ang binata sa tapat ni Abi Heavenly King? Nang ahas na labanan ng Abi Heavenly King na ito, natatakot ako na hindi siya isang ordinaryong tao. Iyon ay dapat si Zon Wuswang ng angka ng Zon. Narinig ko na siya ay personal na ipinasa ng angka ng Zon. Ang lahat sa angka ng Zon ay isang mapagdigmang henerasyon. Sila ay natural na hindi sumusunod sa sinuman. Ang kanilang lakas ay hindi pangkaraniwan. Ngunit ang henerasyong ito, si Zon Wuswang ng angka ng Zon ay isang lubhang nakakatakot na henyo, at sinasabing ang kanyang lakas ay hindi kukulangan sa maraming henyo sa listahan ng mga hari sa langit. Mayroon ngang ganoong mga alingawngaw. Gayunpaman, si Zon Wuswang ay lubhang mayabang. Kung hamanin niya ang mas mababang mga hari sa langit gamit ang kanyang lakas, ang tsansa na manalo ay 70% lamang. Gayunpaman, gusto niyang hamanin ang mga mas mataas. Ang mga super pervert na ito. Bagaman si Zon Wuswang ay makapangyarihan at sikat sa Tianshu domain, ngunit kung gusto niyang hamanin si Hari Abi, ang kanyang mga tsansa na manalo ay hindi maganda. Sa nakapaligid na mundo, maraming kaguluhan. Unti-unti, maraming tao ang dumating sa kawalan sa paligid ni na Abi Heavenly King at Zon Wuswang. Dumating din si Yehan dito. Kapag ang dalawang henyo na may ganitong lakas ay nagkompetensya, ang ganitong uri ng eksena, ay tiyak na napakainit, kahit si Yehan ay inaasam ang labanan sa pagitan ng dalawang ito. Sa paligid ng Blood Cloud City, maraming mga nagsasanay ang nagmamadaling pumunta rito. Hari Abi, sa paanan ng bundok ng banal na espada, binantayan kita ng isang buwan. Ngayon na bumaba ka na sa bundok, ako, si Zon Wuswang, ay dapat na hamanin ka at kunin ang iyong ikalimang pwesto sa listahan ng mga hari sa langit. Sa tapat ni Abi Heavenly King, si Zon Wo ay may hawak na isang dugong pulang sable gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang matulis na gilid, at ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Sa sable, mayroong isang ligaw na aura, malabo, na parang mayroong isang masamang espiritu sa sable umagang, ang kutsilyong ito ay tiyak na uminom ng dugo ng maraming henyo at malalakas na tao, at mayroon itong malakas na kapaligiran ng pagpatay. Zon Wuswang, napakalakas mo. Sa hinaharap tiyak na magiging Wuswang Heavenly King ka, ngunit hindi ngayon. Si Abi Heavenly King ay mukhang walang pakialam, kahit na ang kanyang mga mata ay puno ng dugo, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng walang intensyong pagpatay, na parang ang kanyang mga mata ay nakakita sa anim na kaharian ng muling pagkabuhay, at ang kanyang espada ay ang espada ng pagpatay sa mga tao, at ang espada rin ng pagtawid sa mga tao. Ito ay isang masamang lalaki na parehong mabuti at masama, Buddha at demonyo. Iniisip niya na siya ay mula sa impyerno, at hindi siya isang taong mahinahon ang puso. Papatayin niya ang mga taong dapat patayin at ang mga hindi dapat patayin. Siya rin ay isang tao. Isang hindi maintindihang kakaibang pag-iral. Ang ganitong tao, marahil, ay nakalaan na maging nag-iisa. Hari Abi, ang iyong hula ay medyo maaga. Hanggat matatalo kita ngayon, ako, si Zon Wuswang, ay magiging walang kapantay na hari sa listahan ng mga hari sa langit ngayon. Ipinagmamalaki ko ang mga henyo ng parehong henerasyon sa Tianshu region, Hari Abi, Zon. Ang mga mata ni Zon Wuswang ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Para sa araw na ito, nagsanay siya ng husto sa loob ng maraming taon, at ngayon na ang panahon para sa kanya upang maging sikat sa buong mundo. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng mga tao sa mundo ay nag-aapoy.
Bagaman maraming tao dito ang hindi positibo kay Zon Wushuang, tiyak na isang bihirang bagay na makita ang super pervert na ito, si Abitian Wang, na kumilos. Hehe, ang dalawang batang Panginoon ay mga dragon at phoenix sa mga lalaki, bihira sa mundo. Talagang isang karangalan para sa aking pamilyang Blood Knife na pumunta sa aking Blood Cloud City. Hindi ko alam kung ang dalawang batang Panginoon ay maaaring lumipat sa ibang lugar. Ang aking maliit na Blood Cloud City ay hindi makatiis. Ang dalawang anak ay nagtatapon. Sa oras na ito, sa isang kawalan, isang grupo ng mga taong may suot na dugong kulay na balabal ay naglalakad sa kawalan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na siyang pinuno ay tumayo sa malayo at tumingin kina Abby Heavenly King at Zon Wushuang na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang aura sa kanyang katawan ay nakakatakot, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng pagmamalaki sa harap ni Abby Heavenly King at Zon Wushuang. Iyon ay si Luo Tianchuan ng pamilyang Blood Knife. Nang makita ang paglitaw ng grupong ito ng mga taong may dugong kulay na balabal, ang lahat sa mundo ay tumingin din sa kanila. Ako, si Zon Wushuang, ay naghahanda para sa araw na ito sa loob ng maraming taon. Gusto ba ng inyong Blood Knife clan na umalis ako? Ang mga mata ni Zon Wushuang ay puno ng masasamang espiritu, at diretso niyang tiningnan si Luo Tianchuan ng Blood Knife clan na parang kutsilyo, wasakin ang isang lungsod ninyo, at ang aking angkan ng Zon ay magbabayad sa inyo ng 10 lungsod, mawala na kayo. Ang mga salitang ito ay medyo makapangyarihan at mayabang, ngunit siya si Zon Wushuang ng angkan ng Zon, at siya ay ganoon kayabang, mayroon siyang kumpiyansa na sabihin ito. Nang marinig ito, ang mga puso ng maraming tao sa mundo ay bahagyang nanginginig. Si Luo Tianchuan ng Blood Knife clan ay isang kataas-taasang nilalang ng siyam na pagsubok, at talagang kakaunti ang mga kabataan na naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Nang marinig ito, ang mga mata ni Luo Tianchuan ay nagyelo, ngunit wala siyang gaanong sinabi sa huli. Ang angkan ng Zon ay hindi isang bagay na maaaring pukawin ng kanyang maliit na Blood Knife clan. Muling tiningnan ni Yehan ang mga miyembro ng Blood Knife clan. Sa likuran ni Luo Tianxia, nakita niya si Blood Knife Luo Li na lumaban para sa Xuanzong sect. Hari Abi, lumaban. Bigla, isang malakas na sigaw ang muling nagmula sa bibig ni Zon Wushuang, at ang tunog ay umalangaw-ngaw sa langit. Sa makapal na tinig na iyon, mayroong isang walang hangganang puwersa ng panunupil, at sa isang iglap, ang naglalakihang aura ng panunupil ay inilabas mula sa katawan ni Zon Wushuang, kumalat sa nakapaligid na mundo sa lahat ng direksyon, ang panunupil na iyon, na parang ang hari ay nasa mundo. Sa sandaling naramdaman nila ang panunupil na ito, ang mga mata ng mga tao sa paligid ng mundo ay biglang naging kakilakilabot. Ito ay, ang kataas-taasang nilalang ng isang pagsubok, si Zon Wushuang ay umabot na sa antas ng kataas-taasang nilalang ng isang pagsubok. Sa mundo, ang lahat ay nagulat sa sandaling ito, kahit si Abby Heavenly King ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, ngunit dahil si Zon Wushuang ay napakalakas, talagang pukawin nito ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Zon Wushuang, lumaban.